Wala kang kwentang palamunin. Isaksak mo sa baga mo na utang mo sa amin ang buhay mo. Bulyaw ni Claudia. Habang nagpapakasasa sila sa nakaw na yaman, nakaluhod si Wena. Pinupunasan ang sahig. Tahimik na inililigtas ang buhay ng amang nilalason nila. Ngunit tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Ngayon, babaligtarin niya ang laro. Handa na ba silang harapin ang bagsik ng isang aliping natutong lumaban? Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa awa ng pamilyang ito, pinapapak ka na ng aso sa kalye. Umalingaw-ngaw ang matalim na boses ni Claudia sa loob ng maluwang na kwarto. Walang anumang bahid ng awa o pag-aalangan. Ang bawat pantig na lumabas sa kanyang mga labi ay sadyang pinili upang dumuro sa pinakamababang bahagi ng pagkatao ng kanyang kaharap. Sa isang sulok ng silid, nakayuko lamang si Wenaflor, ang kanyang mga magaspang na daliri na sanay sa hirap ng trabaho ay maingat na nag-uunat sa masaselang hibla ng pinya ng paboritong barong ni Don Tonyo. Idinidiin niya ang mainit na plansa sa bawat gusot ng tela. Ibinubuhos ang buong paggalang at pagmamahal sa nag-iisang lalaking nagbigay sa kanya ng bubong, mainit na pagkain at dignidad. Kabaligtaran ito ng malulupit na salitang kasalukuyang sumusugat sa kanyang kaluluwa. Hindi siya sumagot. Unti-unting nanginig ang kanyang mga daliri na nakakapit sa hawakan ng plansa. Nanigas ang kanyang panga. Bumikig sa kanyang lalamunan ang isang makapal na tila bulak na pumipigil sa kanyang paghinga. Pinilit niyang lunukin ang pait, ngunit ang hapdi ay gumagapang mula sa kanyang lalamunan, pababa sa kanyang sikmura. Naramdaman niyang tila bumibigat ang hangin sa paligid. Unti-unting sinusakal ang kanyang natitirang pag-asa. May isang luhang nakawala mula sa kanyang mata, ngunit bago pa man ito pumatak at makarumi sa malinis na barong ng matanda, mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang nanginginig na kamay. Ang sakit na walang boses ang pinakamasakit sa lahat. "Are you even listening to me, Wena?" Dagdag pa ni Claudia, nakapamewang at ang mga mata ay nanlilisik sa pandidiri habang nakatingin sa kaawa-awang anyo ng kasambahay. "Huwag mong kalimutan na utang mo sa amin ang buhay mo. Ano ka ba bago ka napulot ni Papa? Isang patay gutom. Di ba binenta ka pa ng sarili mong nanay para sa sugal? Kaya umayos ka at huwag kang tatanga-tanga sa pamamahay ko. You owe us your pathetic life, kaya gawin mo ang trabaho mo nang walang reklamo." Bumukas ang malaking pinto na gawa sa narra. Nagpapasok ng malamig na hangin mula sa pasilyo. Pumasok si Rafael. Suot ang isang mamahaling polo na hindi maayos ang pagkakabutones. Ang amoy ng mamahaling alak mula sa nakaraang gabi ay sumunod sa bawat hakbang niya. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Wena. Para sa kanya, ang babaeng nakayuko sa sulok ay hindi naiiba sa isang piraso ng kasangkapan sa mansyon. Walang boses, walang damdamin, walang halaga. "Hon, I need more cash." Kaswal na utos ni Rafael, inilalapit ang mukha kay Claudia para humalik. Ngunit bahagyang umiwas ang babae. "Yung ipinadala ni Papa sa account ko kahapon, naubos agad. You know how it is? Nagkaaberya sa negosyo. Kailangan ko ng pambayad sa supplier bago pa mag-audit ang matanda." Padabog na huminga si Claudia bago kinuha ang kanyang mamahaling pitaka mula sa ibabaw ng kama at naglabas ng makapal na bungkos ng pera. Inihampas niya ito ng marahan sa dibdib ng kanyang asawa. "This is the last time, Rafael. Unti-unti nang naghihinala ang papa mo sa mga nawawalang pondo natin. Napapansin na rin ng abogado niyang si Benedicto ang mga withdrawals. Kailangan na nating bilisan ang plano." Kinuha ni Rafael ang pera. Inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon at isang malapad at mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Relax. Ako ang nag-iisang tagapagmana. Sa huli, akin din naman ang lahat ng ito. Konting pasensya na lang at hindi na natin kailangang magtago." Tahimik na hinugot ni Wena ang saksakan ng plansa. Maingat niyang inalis ang barong mula sa plansahan at isinabit ito sa isang malinis na hanger.
Yakap-yakap ang damit sa kanyang dibdib na tila isang kalasaglaban sa kalupitan ng mundo. Maraan siyang naglakad palabas ng kwarto. Wala siyang iniwang anumang bakas ng pagtutol, tanging ang bigat lamang ng kanyang mga hakbang ang nakakaalam ng kanyang lihim na paghihirap. Pagkalabas niya ng pinto, napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nilanghap ang hangin ng lumang mansyon. Doon, sa gitna ng katahimikan ng malaking pasilyo, isang katanungan ang bumasag sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko lulunukin ang mga tinik na ito para sa tanging taong nagturing sa akin bilang isang tao? Paano ko mapoprotektahan si Don Tonyo mula sa mismong mga taong kadugo niya? Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad patungo sa maluwang na kusina ng mansyon, pilit niyang inayos ang kanyang sarili. Ang kusina ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar kung saan hindi niya kailangang magsuot ng maskara ng pagiging matatag. Inisabit niya ang barong ni Don Tonyo sa isang ligtas na kawit malapit sa kabinet. Pinagmamasdan ang linis nito nang may panandaliang kapayapaan sa kanyang pagod na puso. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho. Paglingon niya patungo sa mahabang marmol na lamesa sa gitna ng kusina, napansin niya ang mamahaling bag ni Claudia na nakatagilid. Marahil ay naiwan ito doon nang magmadaling pumasok ang babae kanina upang komprontahin siya. Mula sa siwang ng gintong zipper ng bag, may isang maliit na puting sobre na nahulog. Gumulong ito pababa ng lamesa at dahan-dahang lumapag sa sahig, huminto mismong sa tapat ng mga paa ni Wena. Yumuko siya upang pulutin ito. May inosenteng layuning ibalik sa loob ng bag, ngunit natigilan siya. Walang anumang nakasulat sa labas ng sobre, ngunit ang pakiramdam nito sa kanyang palad ay kakaiba. Tila may maliliit at pinunabutil sa loob na hindi karaniwang inilalagay sa ganoong lalagyan. Kasabay ng paghawak niya rito ay ang pagdaan ng malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Ano kaya ang nilalaman ng sobreng ito na tila pilit itinatago sa dilim? Hawak-hawak ni Wena ang maliit na puting sobre. Ramdam niya ang kakaibang bigat ng nilalaman nito sa kabila ng liit nito. Tila may libu-libong tinik na tumutusok sa kanyang mga palad, habang pinagmamasdan ang kawalan ng sulat sa labas nito. Isang malalim na hinala ang gumapang sa kanyang isipan, isang babalang nagmumula sa kanyang bituka na nagsasabing hindi ito simpleng gamot o pampalasa lamang. Dahan-dahang itinaas ni Wena ang sobre patungo sa liwanag ng bintana ng kusina. Ang pino at maputing pulbos sa loob ay gumagalaw ng bahagya sa bawat paggalaw ng kanyang kamay. Bubuksan na sana niya ito nang marinig niya ang papalapit na tunog ng mga takong ni Claudia na humahampas sa makinis na sahig ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang babala, mabilis at may awtoridad. Dali-daling isinuksok ni Wena ang sobre sa loob ng kanyang bulsa at mabilis na bumalik sa paggawa ng tsaa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay naririnig niya sa kanyang mga pandinig. Kinuha niya ang paboritong asul na tasa ni Don Tonyo at ang puting tasa ni Rafael. Inilapag ang mga ito sa ibabaw ng tray na may nanginginig na mga kamay. Pumasok si Claudia sa kusina. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagkukunwari. Wena, nasaan ang tsaa ni Papa? Kanina pa siya naghihintay. Ang kanyang boses ay malambing sa pandinig, ngunit may dalang talas na tanging si Wena lamang ang nakakaramdam. At pakidagdagan mo ng asukal ang kay Rafael, masama ang timpla ng ulo ng asawa ko. Opo ma'am, sandali lang po. Sagot ni Wena, hindi tumitingin sa mga mata ni Claudia. Kunwari ay abala siya sa pagkuha ng sariwang dahon ng pandan sa likod bahay upang bigyan ng pagkakataon ang sarili na huminga. Ngunit pagdating sa pinto ng likod bahay, hindi siya tuluyang lumabas. Bahagya niyang iniwan ang pinto na nakawang at sumilip sa maliit na siwang nito. Nakita niya si Claudia.
Ang babaeng akala ng lahat ay mapagmahal na manugang ay lumingon-lingon sa paligid upang matiyak na walang nakakakita. Mabilis nitong dinukot ang isang maliit na sobre mula sa bulsa ng kanyang suot na mamahaling bestido. Isang sobrang eksaktong katulad ng hawak ni Wena sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ibinuhos ni Claudia ang lahat ng laman ng pulbos, taasol na tasa ni Don Tonyo. Isang malamig at nakakangilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudia habang pinapanood ang puting pulbos na dahan-dahang natutunaw sa mainit na tubig. Ang mundo ni Wena ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo. Ang taong itinuturing niyang pamilya ng matanda, ang babaeng laging nagdarasal sa hapagkainan, ay siya palang naglalagay ng kamatayan sa tasa ng kanyang biyenan. Isang matinding pait ang lumamon sa puso ni Wena. Ang pagtataksil ay hindi lamang salita. Ito ay may anyo at ito ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng mga tasa. "Wena, ano bang ginagawa mo dyan sa labas?" Sigaw ni Claudia. Mabilis na itinago ang walang lamang sobre. Napilitan si Wena na pumasok. Ang kanyang muka ay kasing puti ng pader. "Kumuha lang po ako ng pandan, ma'am." Lumapit siya sa tray. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asul na tasa. Alam niyang sa loob niyon ay kamatayan. "Bilisan mo na. Dalhin mo na yan sa taas." Utos ni Claudia, bago ito tuluyang lumabas ng kusina upang tawagin si Rafael. Naiwang mag-isa si Wena sa harap ng tray. Ang bawat segundo ay tila isang habang buhay. Naririnig niya ang boses ni Rafael mula sa kabilang kwarto na nagrereklamo sa gutom at pagod. Isang mapanganib na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideyang maaaring magligtas sa matanda, ngunit maaaring magdulot ng sariling kapahamakan. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, ipinagpalit ni Wena ang asul na tasa ni Don Tonyo at ang puting tasa ni Rafael. Ang asul na tasa na naglalaman ng lason ay inilagay niya sa tapat ng upuan ni Rafael, habang ang ligtas na puting tasa ay inilagay niya para sa matanda. Ang tunog ng porselana na tumama sa tray ay tila isang hatol na hindi na mababawi pa. Dinala ni Wena ang tray sa veranda kung saan naghihintay ang mag-ama. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila may nakataling mabigat na bakal. Pagdating sa harap nila, inilapag niya ang mga tasa ng may matinding kaba. "Salamat, Wena. Napakabango talaga ng tsaa mo," sabi ni Don Tonyo nang may kasamang matamis na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng tiwala at pagkilala. Ang tiwalang yon ang lalong nagpadurog sa puso ni Wena. Kinuha ni Don Tonyo ang puting tasa at humigop ng malalim. Sa kabilang dako, kinuha ni Rafael ang asul na tasa. Ang tasang dapat ay para sa kanyang ama at mabilis itong ininom nang walang pag-aalinlangan. Nakatayo lamang si Wena sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap ng mahigpit sa kanyang likuran. Ang kanyang hininga ay pigil habang pinapanood ang bawat paglunok ni Rafael. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan, tanging ang tunog ng hangin sa paligid ang naririnig. Biglang nabitawan ni Rafael ang kanyang tasa. Ang tunog ng pagbagsak ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Wena. Ang asul na tasa ay nagkadurog-durog. Ang natirang tsaa ay humalo sa alikabok ng sahig. Namilipit si Rafael sa sakit. Ang kanyang dalawang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namula patungong lila. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hindi maipaliwanag na hapdi. "Claudia! Ang tiyan ko! Claudia!" Ang hirap na sigaw ni Rafael bago ito tuluyang bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. Nanlaki ang mga mata ni Claudia. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay biglang napalitan ng sukdulang takot at kalituhan. Tumingin siya sa basag na asul na tasa sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Wena na nakatayo lamang doon, tahimik, nanginginig, at may mga matang nagsasabi ng katotohanang hindi kayang bigkasin ng bibig. Ang buong veranda ay binalot ng isang nakabibinging kaguluhan.
Ang katahimikan ng hapon ay biglang napunit ng matitinis na tili ni Claudia na humihingi ng saklolo habang si Don Tonyo ay mabilis na tumayo. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pag-aalala at kalituhan. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-ikot ng pelikula. Ang pagtawag sa mga guard, ang pagbuhat kay Rafael na wala ng malay, at ang amoy ng natapon na tsaa na ngayoy tila amoy ng isang mabulok na sikreto. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Wena, nananatiling estatwa sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga basag na piraso ng asul na tasa. Alam niya ang katotohanan, ngunit ang katotohanan yon ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib, pinipigilan siyang makahinga o makapagsalita. Nakita niya ang matatalim na sulyap ni Claudia sa kanya sa gitna ng pag-iyak nito. Hindi iyon sulyap ng isang nagdadalamhating asawa. Iyon ay sulyap ng isang manunila na naghahanap ng paraan kung paano babaligtarin ang sitwasyon. Ang tiya na ibinigay ng babaeng ito. Biglang sigaw ni Claudia habang itinuturo si Wena gamit ang nanginginig niyang daliri. Papa, tignan niyo ang ginawa niya. Alam ko na noon pa, marumi ang kanyang budhi. Baka may inilagay siyang kung ano sa tiya dahil sa galit niya sa akin kanina. Napaatras si Wena. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang lalamunan. Hindi po, Don Tonyo, hindi po totoo yan. Ipinagpalit ko lang po ang tumahimik ka! Putol ni Claudia. Ang kanyang boses ay tila isang hagupit ng latigo. Wala kang karapatang magsalita. You are just a maid, a nobody. Papa, look at her. She's trying to make up stories now. Baka palis ang ibinigay niya o sadyang nilagyan niya ng dumi ang baso ni Rafael. Tumingin si Don Tonyo kay Wena. Ang dati punong-puno ng tiwala na mga mata ay ngayoy nabahiran ng pagdududa at sakit. Ang kanyang anak ay kasalukuyang isinasakay sa sasakyan, walang malay at namumutla. Sa sandaling iyon, ang emosyon ng isang ama ay nanaig sa lohika ng isang negosyante. Wena, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, pero sa ngayon, ayaw kitang makita. Manatili ka sa bodega hanggat hindi pa kumakalma ang lahat. Ang bodega ay isang maliit at madilim na kwarto sa dulo ng mansyon, puno ng mga lumang kagamitan, alikabok, at amoy ng pagkakaluma. Doon itinulak si Wena at ang tunog ng pagpihitit ng susi mula sa labas ay tila ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Napaupo siya sa isang lumang sako. Ang dilim ay tila yumayakap sa kanya ng mahigpit. Walang kuryente, walang bintana, tanging ang maliit na liwanag mula sa ilalim ng pinto ang nagpapaalala sa kanya na may mundo pa sa labas. Dito, sa gitna ng katahimikan at dumi, ang pighati ni Wena ay tuluyan ng bumuhos. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, niyakap niya ang kanyang sariling mga tuhod at dahan-dahang nyanig ang kanyang katawan pabalik-balik. Upang labanan ang takot na lumalamon sa kanya, nagsimula siyang humuni ng mahina. Isang lumang oyayi na narinig niya noong bata pa siya. Isang himig na nagpapaalala sa kanya na kahit kailan ay wala siyang matatatakbuhan kundi ang kanyang sarili. Ang kanyang boses, bagamat nanginginig, ay nagbigay ng pansamantalang init sa malamig na silid. Ito ang kanyang munting paraan ng pagpapanatili ng katinoan habang ang buong mundo ay pilit siyang idinidiin sa lupa. Lumipas ang mga oras, ang gabi ay naging malalim at tahimik. Sa gitna ng kanyang pag-idlip, nagising si Wena sa tunog ng isang mahinang pag-uusap sa labas, malapit sa likurang bahagi ng mansyon kung saan naroon ang bodega. Isang pamilyar na boses ng babae ang naririnig niya, si Claudia. Bagamat pabulong, ang talas ng tono nito ay tumatagos sa dingding. Sinisigurado mo ba na hindi matutunton ang pinagmulan niyan? Ayoko ng palpak, attorney. Muntik na tayong mabisto dahil sa katangahan ni Rafael. Kailangan nating ayusin ang dokumento bago pa magising ang matanda sa katotohanan. Nanindig ang balahibo ni Wena. Ang pag-uusap na yon
ang kumpirmasyon ng lahat. Ngunit bago pa niya lubos na maunawaan ng lahat, ang pinto ng bodega ay biglang bumukas ng malakas. Ang liwanag mula sa flashlight ay tumama ng diretso sa kanyang mga mata. Dahilan upang mapapikit siya sa silaw. Pumasok si Claudia. Ang kanyang hitsura ay maayos na muli. Tila hindi galing sa isang trahedya. Lumapit siya kay Wena nang may nakakatakot na kalmado. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang mamahaling kwintas na ginto, puno ng mga brilyanteng kumikinang kahit sa madilim na silid. Ito ang paboritong kwintas na regalo ni Don Tonyo sa kanyang yumaong asawa, isang kayamanang itinuturing na sagrado sa mansyon. Nang walang sabi-sabi, inihagis ni Claudia ang kwintas sa paanan ni Wena. Ang tunog ng ginto na tumama sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngayon, mamili ka, Wena. Bulong ni Claudia. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng dalaga. Aaminin mong ninakaw mo ang kwintas na ito at gagamitin mo ang pera para tumakas pagkatapos mong lasunin ang asawa ko, o panonoorin mo na lang kung paano mamatay ang mahal mong amo sa mga kamay ko. Isang salita mo lang na hindi ayon sa gusto ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ka mabubulok bago pa man malibing si Don Tonyo. Napatitig si Wena sa kwintas na nasa paanan niya. Ang kislap nito ay tila nanunuya sa kanyang abang kalagayan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang ang banta ni Claudia ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kinang ng kwintas na nasa paanan ni Wena ay tila mga matang nanunuya, sumasalamin sa malupit ng ngiti ni Claudia. Sa loob ng madilim na bodega, ang bawat hininga ni Wena ay nagdadala ng amoy ng alikabok at ng nabubulok na pag-asa. Alam niya ang larong ito. Alam niyang sa oras na pulutin niya ang gintong yon, tinatali niya ang kanyang sarili sa isang kasinungalingang susunog sa kanyang dangal. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, sino ang magbabantay sa tiyan ni Don Tonyo? Sino ang titingin sa mga gamot na ibinibigay ni Claudia habang ang matanda ay nahihimbing? Piliin mo, Wena. Pag-uulit ni Claudia, ang kanyang boses ay malamig pa sa semento ng sahig. Ang kalayaan mo o ang huling hininga ng matanda. Isipin mo, kapag nakulong ka, wala nang haharang sa mga kamay ko. Isang iturok ko lang, tapos ang pamilya Vergara. Dahan-dahang gumalaw ang mga nanginginig na daliri ni Wena. Sa bawat pulgada ng paglapit ng kanyang kamay sa kwintas, tila may bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Nang mahawakan niya ang malamig na metal, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi bigat ng ginto, kundi bigat ng isang krus na habang buhay niyang papasanin. Gagawin ko po. Gagawin ko ang gusto niyo. Huwag niyo lang pong sasaktan si Don Tonyo. Kinaumagahan, ang mansyon ay binalot ng isang mabigat na atmosfera. Sa gitna ng malaking sala, sa harap ng isang naguguluhang Don Tonyo na kapapasok lang mula sa pagbabantay sa ospital, lumuhod si Wena Flor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Patawarin niyo po ako, Don Tonyo. Ang boses ni Wena ay halos pabulong, basag at puno ng pait. Nasilaw po ako. Ako po ang kumuha ng kwintas ni Madam. At dahil sa takot kong mahuli, nagkamali po ako ng timpla sa tiyan ni Rafael. Patawarin niyo po ako. Ang katahimikan ni Don Tonyo ay mas masakit pa sa anumang sampal. Narinig ni Wena ang malalim na buntong hininga ng matanda. Isang tunog ng pagkadurog ng tiwala na matagal nilang binuo. Wena, bakit? Sa lahat ng tao, ikaw pa? Ang boses ni Don Tonyo ay puno ng panghihina. Dahil sa awa ko sa'yo, hindi kita ipapakulong. Pero mula ngayon, wala ka ng karapatang pumasok sa mga kwarto namin. Mananatili ka rito para pagbayaran ng utang mo, pero bilang isang alipin na walang pangalan, at huwag kang lalapit sa akin. Mula sa araw na yon, ang buhay ni Wena ay naging isang buhay na impyerno. Tinanggalan siya ng maayos na tulugan. Ang kanyang higaan
ay isang manipis na banig sa malamig na sahig ng kusina, malapit sa basurahan. Ang kanyang pagkain ay ang mga tira-tira ni na Claudia, mga mumo na tila ibinibigay sa isang asong ligaw. Bawat pagkakataon ay ginagamit ni Claudia upang ipamukha sa kanya ang kanyang kasalanan. Tinatawag siyang magnanakaw at palamunin sa harap ng ibang mga tauhan. Tiniis ni Wena ang lahat. Ang bawat sipa sa kanyang dignidad ay tinanggap niya ng walang kibo. Ang tanging nagpapanatili sa kanya ay ang lihim na misyon, ang pagbabantay. Isang hapon, habang inuutusan siyang linisin ang kwarto ni Claudia, isang trabahong ibinigay sa kanya upang lalo siyang hiyain. Napansin ni Wena ang isang maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng vanity mirror. Walang label ang bote, ngunit pamilyar sa kanya ang kulay ng mga kapsula sa loob. Iba ito sa mga bitaminang dati niyang nakikita. Mabilis niyang kinuha ang bote at binasa ang maliit na reseta na nakadikit sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pangalan ng gamot, isang matapang na kemikal para sa puso na kung ibibigay sa taong walang sakit sa puso, tulad ni Don Tonyo, ay dahan-dahang magdudulot ng heart failure. Ito ang slow poison na ginagamit ni Claudia. Nanginginig ang mga kamay ni Wena habang tinitignan ang bote. Diyos ko, papatayin niya talaga si Don Tonyo, bulong niya sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng pagpihitit ng doorknob. Ang pinto ng kwarto ni Claudia ay dahan-dahang bumubukas. Wala siyang mapagtataguan. Ang bote ng gamot ay nasa kanyang kamay pa rin at ang anino ni Claudia ay makikita na sa siwang ng pinto. Mabilis na isinuksok ni Wena ang bote ng gamot sa loob ng kanyang suot na lumang kamiseta. Idiniin ito sa kanyang dibdib na tila ba doon nanggagaling ang huling lakas ng kanyang puso. Ang pagpihit ng doorknob ay naging isang mabagal at nakakatakot na tunog ng metal na nagkikiskisan, tila isang babala ng paparating na bagyo. Pumasok si Claudia. Ang kanyang presensya ay kaagad na binalot ng amoy nang mamahaling pabango ang buong silid. Isang amoy na para kay Wena ay amoy ng panganib. Anong ginagawa mo pa rito? Matalim na tanong ni Claudia habang tinitignan ang hawak na basahan ni Wena. Sabi ko linisin mo ang bintana, hindi ang tumitig sa salamin ko. Baka pati ang anino ko ay gusto mo pang nakawin. Tapos na po, ma'am? Halos pabulong na sagot ni Wena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Ang lamig ng bote ng gamot sa kanyang balat ay tila nagyayelo, ngunit ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Lalabas na po ako. Sa bawat hakbang ni Wena palabas ng kwarto, ramdam niya ang mapanuring tingin ni Claudia sa kanyang likuran. Pagdating sa kusina, mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking refrigerator, doon kung saan madilim at walang makakakita. Inilabas niya ang bote at mabilis na kumuha ng isang kapsula. Alam niya ang gagawin. Mula sa kanyang lihim na taguan sa ilalim ng lababo, kinuha niya ang bote ng tunay na bitamina na binili niya gamit ang barya-baryang naipon niya noon. Dito nagsimula ang mapanganib na sayaw ni Wena Flor. Sa bawat gabi, bago iakyat ni Claudia ang gamot ni Don Tonyo, kailangang makahanap si Wena ng paraan upang palitan ang bawat kapsula ng lason ng tunay na bitamina. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan na ginagawa niya sa ilalim ng ilong ng kanyang mga kaaway. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan ng madaling araw, dahan-dahang lumapit si Wena sa kwarto ni Don Tonyo. Nakawang ang pinto. Nakita niya ang matanda na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay tila mas payapa kumpara sa mga nakaraang araw dahil sa tunay na bitaminang lihim na ibinibigay ni Wena. Pilit na nilunok ni Wena ang bara sa kanyang lalamunan. Ang taong ito, na ngayoy itinuturing siyang isang kriminal at magnanakaw, ay walang kaalam-alam na ang bawat hininga niya ay utang niya sa babaeng itinaboy niya sa kanyang tabi. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, narinig ni Wena ang mahinang boses mula sa kabilang pasilyo. Si Rafael yon, mukhang kababalik lang mula sa kung saan.
Ilang araw na lang, Claudia. Narinig niyang bulong ni Rafael. Bakit tila hindi bumabagsak ang katawan ng matanda? Sabi mo sa loob ng isang linggo ay manghihina na siya. Baka sadyang matigas lang ang loob ng ama mo. Sagot ni Claudia na may bakas ng inis. Dagdagan natin ang dosis bukas. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo kapag kinuha mo ang bagong supply. Nayanig ang buong pagkatao ni Wena. Hindi na sapat ang pagpapalit lamang ng kapsula. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang tuluyang mailayo si Don Tonyo sa mga kamay ng mag-asawang ito. Ngunit paano? Siya ay isang hamak na katulong na ang salita ay wala ng halaga. Kinabukasan, habang naglilinis ng kusina, naramdaman ni Wena ang isang matalim na presensya sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino iyon. Ang tunog ng mga daliri na tumatapik sa mesa ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras. Wena! Tawag ni Claudia. Ang boses ay puno ng maling tamis. Iabot mo sa akin ang lalagyan ng gamot ni Papa. Bibigyan ko siya ng kanyang dosis bago tayo magtanghalian. Kinuha ni Wena ang bote mula sa kabinet. Ngunit bago pa niya ito maiabot, biglang kinuha ni Claudia ang bote at binuksan ito. Ang tunog ng mga kapsula na nag-uumpugan sa loob ng bote ay tila isang babala. Maingat na ibinuhos ni Claudia ang mga kapsula sa kanyang palad at isa-isang binilang ang mga ito. 1, 2, 3. Tumigil si Claudia. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatitig sa kanyang palad. Bakit kulang ng isa ang mga kapsulang ito? At bakit tila may gasgas ang takip ng boteng ito? Mabilis na tumingin si Claudia kay Wena. Ang kanyang muka ay biglang nagbago. Ang pagkukunwari ay naglaho at napalitan ng isang mapanganib na puot. Nasaan ang isa pang kapsula, Wena? Huwag mong sabihing pati gamot ng biyenan ko ay ninanakaw mo na rin. Lumapit si Claudia. Dahan-dahang isinasara ang distansya sa pagitan nila. Napansin ni Claudia na ang kanang kamay ni Wena ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Ilabas mo ang kamay mo! Bulyaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng kusina. Ilabas mo ang ninakaw mo, Wena. Huwag mong subukang lokohin ako. Madiin na hinawakan ni Claudia ang pulso ni Wena. Pilit na hinihila ang kamay ng dalaga mula sa bulsa nito. Ang mga kuko ni Claudia ay nabaon sa balat ni Wena, ngunit mas matindi ang kaba sa dibdib ng kasambahay kaysa sa sakit ng pagkakasakal sa kanyang braso. Sa isang mabilis na pagkilos, bago pa man tuluyang mabuksan ang kanyang palad, mabilis na binitawan ni Wena ang kapsulang hawak niya at pinalitan ito ng isang maruming 5 pisong barya na kanina pa niya nakita sa ilalim ng lamesa. Nang bumukas ang kamay ni Wena, ang tanging nakita ni Claudia ay ang nangingitim na barya. Ito po. Nakita ko lang po sa ilalim ng lababo habang naglilinis. Pabulong na paliwanag ni Wena. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa takot. Binawi ni Claudia ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Tila ba ang barya ay isang maduming insekto? Napakapatay gutom mo talaga. Kahit barya sa sahig, pinagkakaitan mo pa ang pamilyang ito. Lumayas ka sa harap ko bago ko pa maisipang ipakulong ka dahil sa barya na yan. Mabilis na tumalikod si Wena. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pigil na luha. Hindi niya alintana ang pamumula ng kanyang pulso. Ang mahalaga ay hindi nakita ang ebidensya ng kanyang lihim na pagliligtas. Eksaktong paglabas ni Wena sa kusina ay ang pagpasok naman ni Rafael mula sa malaking pinto ng sala. Malayo ang amoy niya sa alak ngayon. Sa halip, ang bango ng mamahaling pabango ang bumabalot sa kanya. May suot siyang malapad na ngiti, isang nangiting tila ba nagmula sa isang anghel. Ngunit alam ni Wena na sa likod nito ay ang pangil ng isang lobo. Papa, nariyan na po pala kayo. Masayang bati ni Rafael nang makita si Don Tonyo na dahan-dahang bumababa sa hagdan. Mabilis na lumapit si Rafael sa kanyang ama. Sa harap ng maraming tauhan at ni Wena,
na nakamasid mula sa dilim ng pasilyo. Yumukod si Rafael at kinuha ang kamay ng matanda upang magpagmamano. Ang bawat kilos ni Rafael ay puno ng huwad na paggalang, isang sining ng panlilinlang na tila ba perpekto ang pagkakatugtog. "Kaawaan ka ng Diyos, anak," malamig na sabi ni Don Tonyo. Ang kanyang kamay ay marahang tinapik ang balikat ni Rafael. Makikita sa mga mata ng matanda ang isang ningning na matagal nang nawala. Ang ningning ng isang magulang na naniniwalang nagbago na ang kanyang nawawalang tupa. "Gusto ko lang pong humingi ng tawad sa lahat ng sakit ng ulo na naibigay ko pa," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila hihulog sa pag-iyak. "Simula na ngayon, magiging katuwang niyo na ako. Gusto ko nang ayusin ang mga ari-arian natin." Napanood ni Wena ang lahat mula sa sulok. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang patak ng asidong tumatagas sa kanyang puso. Nakita niya kung paano naniwala ang matanda, kung paano nito niyakap ang anak na siyang may hawak ng kutsilyong itataksak sa kanyang likuran. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na walang pintuan. Gaano man niya gustong sumigaw, walang makakarinig sa kanya. "Napakabuti mo talagang anak, Rafael," nakangiting sabi ni Claudia na sumulpot sa likuran nila. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa braso ni Don Tonyo. "Dahil sa pagbabago mo, sa tingin ko ay panahon na para pirmahan ni Papa ang paglilipat ng Hacienda Verde sa pangalan mo, para naman hindi na mahirapan ang Papa sa pag-aasikaso." Namilog ang mga mata ni Don Tonyo. Tila ba nakuha ang kanyang atensyon. "Hacienda Verde? Iyan ang pinakaingatang lupain ng inyong yumaong ina. Kaya nga po pa, gusto kong ako ang magpatuloy ng legacy ni Mama." Mabilis na sagot ni Rafael. Doon sa madilim na pasilyo, ang mahigpit na pagkakahawak ni Wena sa hawakan ng kanyang walis ay naging dahilan ng pamumula at panginginig ng kanyang mga palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na narinig niyang pinaplano nilang ibenta ang lupain sa isang dayuhang korporasyon para pambayad sa utang ni Rafael sa sugal. Ngunit ang bawat pagbukas ng kanyang bibig ay pinapatay ng alaala ng banta ni Claudia. Ang hapon ay lumalim at ang mansyon ay binalot muli ng isang mapanlinlang na katahimikan. Habang nagwawalis si Wena sa labas ng malaking beranda, isang motorsiklo ng courier ang huminto sa tapat ng gate. Isang puting sobre na may selyo ng bangko ang iniabot sa gwardiya at dinala ito papasok. Nagkataon na si Rafael ang nasa pintuan. Nang makita niya ang selyo ng bangko, ang kanyang mukha na kanina ay maamo ay biglang napalitan ng matinding takot at panginginig. Mabilis niyang inagaw ang sobre mula sa kamay ng gwardiya. Bago pa man ito makita ni Don Tonyo na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo sa sala. Nagtama ang mga mata ni Wena at ni Rafael. Sa sandaling iyon, alam ni Wena na ang sobreng iyon ang naglalaman ng katotohanan tungkol sa mga utang na maaring magpabagsak sa buong pamilya Vergara. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Vergara ay tila isang ritual ng pagkukunwari. Habang ang bango ng bagong luto na sinangag at barakong kape ay humahalimuyak sa kusina, ang bawat sulok naman ng bahay ay tila may nakatagong lason. Si Manang Rosa, ang matandang kusinera na halos 3 dekada na ring naninilbihan sa pamilya, ay matalas ang mga mata. Hindi nakaligtas sa kanya ang madalas na pag-aligid ni Wena sa lalagyan ng mga gamot ni Don Tonyo. Para kay Manang Rosa, na pinalaki sa hirap at tapat na serbisyo, ang anumang kilos na kahina-hinala ay isang pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng amo. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa hapunan, nahuli ni Manang Rosa si Wena na mabilis na binubuksan ang kabinet ng gamot. Ang tunog ng mga boteng nagkiskisan ay bumasag sa katahimikan ng kusina, dahilan upang mabitawan ni Manang Rosa ang hawak niyang sandok. "Wena, ano na namang ginagawa mo riyan?" Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng pagkadismaya at galit. "Hindi ka pa ba nadadala sa nangyari sa kwintas? Pati ba naman ang gamot ng Don ay pag-iinteresan mo? Magnanakaw ka na nga, mamamatay tao ka pa ba?" Napaatras si Wena
Ang kanyang muka ay namutla sa gulat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang isang maliit na kahon sa likod ng kanyang likuran. Hindi po, Manang Rosa. Hindi po ito ang iniisip nyo. Anong hindi? Nakita ko ang mga mata mo. Kanina ka pa patingin-tingin sa paligid. Lumapit si Manang Rosa at mabilis na hinablot ang kamay ni Wena. Sa pagkakataong ito, hindi na nakalaban ang dalaga. Nahulog sa sahig ang maliit na kahon at ang mga laman nitong kapsula ay kumalat sa makinis na tiles. Ang mga kapsula ay hindi katulad ng mga bitaminang dapat ay iniinom ni Don Tonyo. Ang mga ito ay madidilim ang kulay, tila may dalang babala ng kamatayan. Sa sobrang desperasyon at takot na tuluyang mawala ng pagkakataong iligtas ang amo, lumuhod si Wena sa harap ni Manang Rosa. Ang kanyang mga luha na matagal niyang pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Basang-basa ang kanyang mga pisngi. Manang Rosa, pakiusap po, makinig kayo sa akin. Ang boses ni Wena ay gumaralgal sa paghikbi. Hindi ko po ninanakaw ang gamot. Pinapalitan ko po ang lason na ibinibigay ni Madam Claudia. Ito po. Itong mga kapsulang ito na nahulog, ito ang tunay na ipinapainom niya kay Don Tonyo. Dahan-dahan nilang pinapatay ang Don, natigilan si Manang Rosa. Ang kanyang matitigas na kamay ay dahan-dahang lumuwag, ang pagkakahawak sa balikat ni Wena. Tumingin siya sa mga kapsulang nasa sahig. Pagkatapos ay sa nagmamakaawang mga mata ng dalaga. Nakita niya ang tapat na pighati, ang takot na hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng iba. Bakit mo gagawin ang lahat ng ito, Wena? Gayong itinaboy ka na niya? Tanong ni Manang Rosa sa mahinang boses. Dahil siya lang ang tumuring sa akin na tao, Manang, sagot ni Wena habang nakasubsob ang muka sa mga palad. Kahit anong mangyari sa akin, kahit anong hirap ang ibigay nila, hindi ko hahayaang mamatay si Don Tonyo sa mga kamay ng sarili niyang anak. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa gitna ng katahimikang yon, naramdaman ni Wena ang isang mainit at magaspang na palad na dahan-dahang humahaplos sa kanyang likuran. Ang bawat haplos ni Manang Rosa ay tila isang gamot sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Isang haplos ng isang ina na matagal na niyang hindi naramdaman. Tumayo ka na, anak, bulong ni Manang Rosa. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Tutulungan kita. Ang pagkakaroon ng kakampi ay nagbigay ng bagong liwanag sa madilim na buhay ni Wena. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na nabahira ng panibagong panganib. Habang naglilinis si Wena malapit sa library ng gabing iyon, naririnig niya ang tunog ng pagpihit ng dial ng telepono. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto at nakita si Claudia na nakatalikod. Ang kanyang boses ay puno ng mapanganib na pananabik. Opo, attorney, kailangan na nating tapusin ang bagong testamento ngayong linggo, sabi ni Claudia. Ang kanyang tono ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang. Wala na tayong oras. Kailangang mapirmahan niya ang lahat bago pa siya mawalan ng kakayahang humawak ng panulat. Malapit na ang panahon niya. Nanigas ang buong pagkatao ni Wena sa likod ng pinto. Ang bawat salita ni Claudia ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ni Don Tonyo. Ang panganib ay hindi na lamang dahan-dahang gumagapang. Ito ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Rafael ay tila isang bitag na naghihintay na sumara. Ang amoy ng lumang tabako at mamahaling katad ng upuan ay tila sumasakal kay Wena habang dahan-dahan siyang lumalapit sa mesa. Alam niyang bawat segundong pananatili niya roon ay isang sugal sa kanyang buhay, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay natatalo ng matinding pagnanais na mahanap ang katotohanan. Sa ilalim ng bunto ng mga folder at mga resibo ng sugal, nakita ni Wena ang isang basurahan na puno ng mga punit-punit na papel. Ang kanyang mga nanginginig na daliri ay mabilis na hinalukay ang mga ito. Doon, sa gitna ng mga basura,
Nakita niya ang mga bahagi ng isang dokumento na may pamagat na Huling Testamento. Ang mga salitang lahat ng ari-arian at Rafael Vergara ay malinaw na nakasulat sa mga pirasong yon, ngunit ang pirma sa ibaba ay halatang pilit na ginagaya ang sulat kamay ni Don Tonyo. Ngunit bago pa man niya mabuo ang mga piraso sa kanyang isipan, ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa katahimikan. Ang pinto ay bumukas nang may lakas na nagdulot ng hanging nagpasilipad sa ilang papel. Nakatayo sa pintuan si Claudia. Ang kanyang mukha ay tila isang larawan ng puot na galing sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Wena na kasalukuyang hawak ang mga punit na papel. Magnanakaw na! Pakialamera pa! Ang boses ni Claudia ay isang mahinang bulong na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sa isang iglap, nilapitan ni Claudia si Wena at marahas na sinabunutan ng dalaga. Naramdaman ni Wena ang hapdi sa kanyang anit habang pilit na inilulubog ni Claudia ang kanyang muka sa malamig na sahig. Sino ka sa tingin mo? Isang hamak na katulong na nagmamarunong? Gusto mo talagang makita ang impyerno, Wena? Kinuha ni Claudia ang isang florera na nasa malapit at sadyang binitawan ito sa harap ni Wena. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nag-iiwan ng matatalim na bubog sa sahig. Luhod, utos ni Claudia habang idiniin ang balikat ni Wena pababa. Napilitan si Wena na lumuhod sa gitna ng mga bubog. Ang bawat pagtama ng kanyang balat sa matatalim na piraso ay nagdadala ng matinding hapdi. Ngunit mas masakit ang bawat salitang ipinupukol ni Claudia. Hindi pa nakontento, kinuha ni Claudia ang isang pitsel ng yelo at malamig na tubig at dahan-dahang ibinuhos ito sa ulo ni Wena. Ang lamig ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Wena. Ang kanyang damit ay dumikit sa kanyang nanginginig na katawan at ang tubig ay humalo sa kanyang pawis at luha. Sa kabila ng panginginig at sakit, may isang bagay na hindi binitawan ni Wena. Isang maliit na punit na bahagi ng dokumento na lihim niyang isiniksik sa ilalim ng kanyang basa at mahabang manggas. Wala kang kwentang tao, Wena, sabi ni Claudia habang hinihingal sa galit. Ngayon, lumayas ka rito bago ko pa maisipang itapon ka sa kalsada na parang basurang katulad mo. Dahan-dahang tumayo si Wena. Ang kanyang mga tuhod ay tila wala ng pakiramdam, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Bago siya lumabas, yumuko siya at kinuha ang kanyang lumang tsinelas na natanggal sa kanyang paa dahil sa gulo. Ang pagkuha niya sa tsinelas ay isang tahimik na kilos ng dignidad, isang pagpapakita na kahit gaano pa siya hiyain, hindi nila kayang kunin ang lahat mula sa kanya. Paglabas niya ng opisina, saktong dumaan si Don Tonyo sa pasilyo. Natigilan ang matanda nang makita ang kalunos-lunos na hitsura ni Wena. Basang-basa, nanginginig, at may mga bakas ng pighati sa kanyang mga mata. Wena, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Don Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at bahagyang awa. Lalapit na sana ang matanda upang alalayan si Wena nang biglang lumabas si Claudia mula sa opisina, umiiyak at tila ba siya ang biktima. Papa, salamat at nariyan kayo, ang babaeng ito. Sinubukan niyang saktan ako. Pumasok siya sa opisina ni Rafael at nang makita kong nagnanakaw siya, inatake niya ako. Tignan niyo ang gulo sa loob. Napatitig si Don Tonyo sa kanyang manugang pagkatapos ay kay Wena. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay tila isang huling hantungan ng pag-asa para kay Wena. Papa, pakiusap. Paalisin na natin ang babaeng ito bago pa siya makagawa ng mas malalang bagay. Ang pagsusumamo ni Claudia ay tila isang matalim na kutsilyong tumapos sa usapan. Hindi nagawang paalisin ni Don Tonyo si Wena ng gabing iyon. Sa gitna ng pagmamakaawa ni Claudia at ng nanunuyot na katahimikan ni Wena, na magitan si Manang Rosa. Ang matandang kusinera ay lumapit sa Don nang may mga matang puno ng pagsusumamo
Sinabing kailangan niya ng tulong sa kusina para sa darating na pista at walang ibang makakagawa ng trabaho ni Wena. Dahil sa pagod at sa lumalalang paninikip ng kanyang dibdib, pumayag ang matanda, ngunit hindi siya tumingin kay Wena. Ang pader na namamagitan sa kanila ay tila naging kasing kapal na ng semento. Lumipas ang ilang araw na tila isang mabagal na paghila sa kadena. Ang kalusugan ni Don Tonyo ay biglang bumagsak. Ang matanda na dating masiglang naglalakad sa hardin ay madalas na lamang makitang nakasandal sa kanyang malaking armchair. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin at ang kanyang hininga ay mababaw. Ang matinding stress mula sa kaguluhang nangyayari sa loob ng kanyang sariling bahay ay tila unti-unting kumikitil sa kanyang lakas. Isang hapon, habang inaabutan ni Wena ng mainit na tubig ang matanda, biglang binitawan ni Don Tonyo ang baso. Ang tunog ng pagbagsak ng baso at ang pagtilamsik ng tubig sa sahig ay sinundan ng isang mas nakakatakot na tunog. Ang mabigat na pagbagsak ng katawan ni Don Tonyo mula sa upuan. "Don Tonyo!" Sigaw ni Wena, mabilis na lumapit sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng malamig na balat ng kanyang amo. Kaagad na dumating si Claudia, ngunit sa halip na tumawag ng ambulansya, ipinag-utos niya sa mga gwardiya na iakyat ang Don sa kanyang kwarto at doon na lamang ito bigyan ng lunas ng kanilang family doctor, isang doktor na alam ni Wena na binabayaran ni Claudia. Simula noon, ang kwarto ni Don Tonyo ay naging isang pribadong bilangguan. Ipinagbawal ni Claudia ang pagpasok ng sinuman maliban sa kanya at kay Rafael. Dahil sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon, humanap si Wena ng paraan. Isang gabi, habang abala sina Claudia sa pag-inom ng alak sa veranda upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, dahan-dahang lumapit si Wena sa telepono na nasa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng bawat pag-ikot ng dial ay tila isang malakas na pintig ng puso sa gitna ng katahimikan. "Attorney Benedicto, pakiusap po." Bulong ni Wena nang sagutin ang kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. "Si Wena Flor po ito, si Don Tonyo. Nanganganib ang buhay niya. May mga dokumentong pilit na ipinapapirma sa kanya. Kailangan niyo pong pumunta rito." "Wena? Anong ibig mong sabihin?" tanong ng abogado. Ang boses ay puno ng gulat. "Sabi ni Rafael sa akin ay maayos ang lagay ng Don at gusto niya ng katahimikan." "Nagsisinungaling po sila, attorney. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. May hawak akong ebidensya ng huwad na testamento." Pagsusumamo ni Wena, habang ang kanyang mga mata ay nakabantay sa bawat galaw sa dilim. "Sige, susubukan kong pumunta bukas ng umaga," sagot ni Benedicto, ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalinlangan. Kinabukasan, hindi nakarating si Attorney Benedicto sa loob ng mansyon. Hinarang siya ni Rafael sa mismong gate. Sinabing hindi tumatanggap ng bisita ang kanyang ama dahil sa utos ng doktor. Sa loob ng bahay, nakamasid si Wena mula sa bintana. Ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog habang nakikita ang sasakyan ng tapat na abogado na dahan-dahang umaalis. Ngunit ang mas malaking panganib ay kadarating pa lamang. Isang itim na sasakyan ang pumasok sa bakuran. Isang lalaking naka-Amerikana at may hawak na makapal na folder ang bumaba. Hindi ito si Attorney Benedicto. Ito ang pekeng abogado na narinig ni Wena sa usapan ni Claudia. Mabilis na sinalubong ni Claudia ang lalaki nang may malapad na ngiti. "Nariyan na ang mga papel?" tanong ni Claudia sa isang mahinang boses na puno ng pananabik. "Handa na ang lahat, madam. Isang pirma na lang ng matanda at mapupunta na sa inyo ang kontrol ng mga kumpanya at ari-arian," mahinang sabi ng lalaki. Mula sa kanyang kinatatayuan, narinig ni Wena ang papalapit na mga hakbang patungo sa silid ni Don Tonyo. Sunod niyang narinig ang pag-ikot ng doorknob at ang marahang pagbukas ng pinto. Alam niyang sa mga sandaling iyon,
Ipapahawak na sa matanda ang pluma, isang simpleng galaw na magpapasya sa kapalaran ng lahat, isang pirma na maaring tuluyang magpabago sa kanyang buhay nang wala siyang kalaban-laban mula sa takot at bighati patungo sa sukdulang pagkabalisa habang pinapanood ang unti-unting pagkatalo ng katarungan. Ang paghinto ni Wena sa tapat ng lumang orasan ng mansyon, pinakikinggan ang bawat tunog ng tiktak na tila ba bawat segundo ay isang piraso ng buhay ni Don Tonyo na nawawala. May binanggit si Attorney Benedicto tungkol sa isang original copy, isang dokumentong hindi alam ni na Claudia na umiiral. Nasaan kaya ito nakatago sa loob ng mansyong ito? Nakita ni Wena mula sa siwang ng pinto ang pekeng abogado na inilalabas ang folder. Ibinangon ni Claudia si Don Tonyo na tila ba isang lantang gulay at inilagay ang pluma sa kanyang daliri. "Pirma na, Papa, para ito sa ikabubuti nating lahat," bulong ni Claudia habang ang dulo ng pluma ay dumadapo na sa puting papel. Hindi makahinga si Wena habang nakamasid sa siwang ng pinto. Ang dulo ng pluma ay tila isang patalim na dahan-dahang bumabaon sa kinabukasan ni Don Tonyo. Alam niyang sa oras na dumapo ang tinta sa papel, wala na silang babalikan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang paraang sapat na malakas para mabulabog ang lahat, ngunit hindi magtuturo sa kanya bilang salarin. Mabilis siyang bumaba patungo sa kusina. Sa isang sulok ng imbakan, kinuha niya ang mga lumang basahan na ginamit sa paglilinis ng grasa. Maingat niya itong inilagay sa loob ng isang metal na timba at kinuha ang posporo mula sa ibabaw ng kalan. Sa isang kaskas ng posporo, ang maliit na apoy ay dahan-dahang lumaki, kumakain sa tuyong tela at naglalabas ng makapal at maitim na usok. Inilagay niya ang timba malapit sa exhaust fan upang mabilis na kumalat ang amoy ng sunog sa buong pasilyo. Hindi nagtagal. Ang matinis na huni ng smoke detector ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tila ba isang hiyaw ng babala na bumasag sa katahimikan ng hapon. "Sunog! May sunog sa kusina!" Ang sigaw ni Manang Rosa na naging mitya ng matinding kaguluhan. Naririnig ni Wena ang mabilis na pagtakbo ng mga gwardiya at ang nagmamadaling mga hakbang sa itaas. Lumabas si Claudia at ang pekeng abogado mula sa kwarto ni Don Tonyo. Ang kanilang mga mukha ay bakas ng matinding taranta. "Ano yun? Saan galing ang usok na yon?" Sigaw ni Claudia habang bumababa ng hagdan. Ito na ang pagkakataon ni Wena. Sa gitna ng usok at ng nagtatakbuhang mga tao, mabilis siyang umakyat at pumasok sa kwarto ni Don Tonyo. Nakita niya ang matanda. Nakasandal pa rin sa mga unan, ang kanyang mga mata ay nanlalabo at ang kamay ay hawak-hawak pa rin ang pluma. Ang folder ay nakabukas sa kanyang kandungan. Sa isang iglap, kinuha ni Wena ang folder. Nakita niyang muntik nang dumapo ang tinta sa linya ng pirma. Mabilis niyang hinugot ang pekeng dokumento at pinalitan ito ng isang piraso ng blangkong papel na kinuha niya mula sa printer ni Rafael kanina. Isinuksok niya ang tunay na pekeng dokumento sa loob ng kanyang damit. Idiniin ito sa kanyang nanginginig na balat. "Don Tonyo, pakiusap, magpakatatag kayo." Bulong niya habang mabilis na inililigpit ang mga gamit, bago pa man may bumalik. Nang humupa ang usok at nalamang wala namang malaking sunog, bumalik si Claudia sa kwarto, galit at hingal na hingal. "Pirmahan mo na yan, Papa! Ngayon na!" Utos niya habang pilit na ibinabalik ang pluma sa kamay ng matanda. Pinanood ni Wena mula sa labas ang eksena. Pinirmahan ni Don Tonyo ang papel nang walang malay sa paligid. Ngunit nang kunin ni Claudia ang folder at makitang blangkong papel, ang pinirmahan ng matanda, ang kanyang tili ay tila isang hayop na nasugatan. "Anong nangyari? Bakit blangko ito?" Sigaw ni Claudia. Lumingon siya at nakita si Wena na nakatayo sa may pintuan. May dalang baso ng tubig. Sa sobrang galit, nilapitan ni Claudia si Wena at binitawan ng isang napakalakas na sampal. Ang tunog ng palad na humampas sa pisngi ni Wena
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Napasandal si Wena sa pader. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang kanyang pisngi ay nagsimulang mamaga at tumibok sa hapdi. Ikaw! Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ang boses ni Claudia ay nanginginig sa puot. Wala kang ibang ginawa kundi manghimasok. Lalapit pa sana si Claudia upang saktan muli si Wena nang biglang may naririnig silang mahinang boses mula sa kama. Wag! Huwag mong saktan ang kasambahay ko. Sa loob ng bahay ko. Ang boses ni Don Tonyo, bagamat mahina at garalgal, ay may dalang awtoridad na matagal na nilang hindi naririnig. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ay tila nakakakita ng malinaw. Natigilan si Claudia. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nanatili sa ere. Isang matinding kaba na napalitan ng panandaliang tagumpay at ang hapdi ng pisikal na sakripisyo na binigyang halaga ng isang pagtatanggol sa kabila ng namumula at kumakating pisngi mula sa sampal, isang napakaliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wena. Alam niyang kahit papaano, ang katinuan ni Don Tonyo ay naroon pa rin sa ilalim ng lahat ng lason. Habang nagkakagulo kanina, napansin ni Wena ang boses ng pekeng abogado. May pamilyar na tono ito. Tila ba narinig na niya itong kausap ni Rafael tungkol sa isang matandang atraso sa negosyo noong unang panahon? Sino ba talaga ang lalaking ito? Pagkaalis ng lahat, nakita ni Wena mula sa siwang ng pinto si Claudia na pumasok muli sa kwarto. May hawak itong isang syringe at isang maliit na bote ng likidong gamot. Kung ayaw niya sa kapsula, idadaan natin sa swero. Bulong ni Claudia habang ang matulis na karayom ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang silid ni Don Tonyo ay binalot ng isang nakapaninimot na katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga ng matanda at ang banayad na tunog ng makinang sumusubaybay sa kanyang puso ang naririnig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ang anino ni Claudia ay tila isang dambuhalang naghihintay ng tamang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Claudia sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang syringe, ang matulis na karayom nito ay kumikinang sa dilim, tila isang mata ng ahas na handang tumuklaw. Inangat niya ang swero ni Don Tonyo, ang kanyang mga kamay ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang lason sa loob ng syringe ay malinaw, tila tubig. Ngunit alam ni Claudia na ito ang magiging huling tuldok sa mahabang buhay ng kanyang biyenan. Huwag po, ma'am. Ang boses ni Wena ay hindi malakas, ngunit puno ito ng determinasyon na bumasag sa masamang balakid ni Claudia. Biglang pumasok si Wena mula sa dilim ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at katapangan. Hindi na siya ang kasambahay na laging nakayuko. Sa mga sandaling ito, siya ang tanging harang sa pagitan ni Don Tonyo at ng kamatayan. Mabilis na hinarang ni Wena ang kamay ni Claudia. Huwag niyo pong ituloy ito. Pakiusap, ma'am. Maawa kayo sa kanya. Ama siya ng asawa niyo. Naginggit-ngit ang mga ngipin ni Claudia. Ang kanyang mukha ay naging isang larawan ng sukdulang pagkamuhi. Bitawan mo ako, Wena. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong isama kita sa hukay. Ginagawa ko ito para hindi na siya mahirapan. Ikaw ang nagpapahirap sa kanya sa pananatili mo rito. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak ni Claudia si Wena, ngunit hindi bumitaw ang dalaga. Nagkaroon ng isang mabilis at magulong agawan sa syringe. Ramdam ni Wena ang matulis na dulo ng karayom na bahagyang kumakalos sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Sa gitna ng kanilang paglalaban, aksidenteng naitulak ni Wena ang plunger ng syringe habang nakatutok ito sa hangin. Ang likidong lason ay tumalsik sa sahig, lumilikha ng isang kakaiba at mabahong amoy ng kemikal na agad na kumalat sa loob ng kwarto. Ang amoy ay tila bulok na bakal na humahalo sa amoy ng gamot, isang amoy na nagpapatunay na hindi ito bitamina o gamot sa puso. Bumukas ang pinto
ng malakas at pumasok si Rafael, hingal na hingal at bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Anong nangyayari rito? Claudia! Mabilis na nagbago ang anyo ni Claudia. Binitawan niya ang syringe at napahawak sa kanyang dibdib, pilit na umiiyak ng walang luha. Rafael, ang babaeng ito, sinubukan niyang turukan ng kung ano ang papa mo. Mabuti na lang at naabutan ko siya. Tignan mo, sinaktan niya pa ako. Tumingin si Rafael kay Wena. Pagkatapos ay sanabasag na syringe sa sahig at sa amoy na nakakasulasok. Ang puot sa kanyang mga mata ay tila isang naglalagablab na apoy. Ikaw na naman, wala ka na talagang pinipiling paraan para sirain ang pamilyang ito. Hindi po totoo yan, Rafael. Siya po ang may hawak ng... Hindi natapos ni Wena ang kanyang sasabihin nang madiin siyang hawakan ni Rafael sa braso at kinaladkad palabas ng silid. Ikinulong muli si Wena sa madilim na bodega. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kandado sa labas ay mas matibay at ang bantay ay mas mahigpit. Gayunpaman, habang nakaupo siya sa dilim, may isang pakiramdam ng kapayapaan sa loob ng kanyang dibdib. Nailigtas niya si Don Tonyo sa gabing ito. Ang lason ay nasa sahig na, hindi sa dugo ng matanda. Ang takot na hinaluan ng sukdulang katapangan at ang pait ng muling pagkakakulong sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Pagkatapos ng gulo, habang hinihintay ni Wena ang mga gwardiya na kumuha sa kanya, tahimik niyang nilinis ang mga talsik ng likido sa sahig gamit ang kanyang sariling damit. Ginawa niya ito hindi para pagtakpan ng ebidensya, kundi para hindi malanghap ni Don Tonyo ang masangsang na amoy nito. Isang tahimik na pag-aalaga na tanging siya lang ang nakakaalam. Anong plano ni na Claudia at Rafael ngayong papalapit na ang malaking pista? May narinig si Wena na binanggit ni Rafael tungkol sa isang sorpresa para sa mga bisita. Mula sa labas ng nakakandadong pinto, narinig ni Wena ang papalapit na mga hakbang ni Rafael. Ang tunog ng kanyang halakhak ay tila isang madilim na babala. Bukas na ang Misa de Pasasalamat, Wena. Doon na natin ipapahayag ang lahat sa harap ng buong Batangas at pagkatapos nyon, wala ka nang babalikan pa. Ang gabi bago ang malaking pista ay binalot ng isang kakaibang ingay sa loob ng mansyon. Naririnig ni Wena mula sa loob ng madilim na bodega ang tunog ng mga kagamitang inililipat, ang abalang mga hakbang ng mga kargador at ang boses ni Claudia na nagbibigay ng mga utos para sa paghahanda sa malaking Misa de Pasasalamat bukas. Para sa lahat, ito ay isang selebrasyon ng pasasalamat. Para kay Wena, ito ay tila isang pagbibilang ng huling sandali ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, narinig ni Wena ang isang napakahinang tunog ng bakal na dahan-dahang umiikot sa loob ng kandado ng pinto. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Inaabangan niya ang muling pagpasok ni Rafael o ng mga gwardiya. Ngunit nang bumukas ang pinto ng bahagya, ang pamilyar na anino ni Manang Rosa ang tumambad sa kanya. Manang Rosa? Halos pabulong na tawag ni Wena. Ang kanyang boses ay tila hininga na lamang. Shhh! Huwag kang maingay, anak. Bulong ng matanda habang mabilis na lumalapit sa kanya. Abala ang lahat sa pag-aayos ng altar sa garden. Ito na ang tanging pagkakataon mo. Tumakas ka na habang hindi ka pa nila napapansin. Pero si Don Tonyo, hindi ko siya may iwan, Manang. Pagsusumamo ni Wena, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa takot. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya ngayong gabi. Magtiwala ka sa akin, sabi ni Manang Rosa habang iniabot kay Wena ang isang balot ng tela. Nariyan ang iyong mga tsinelas at ang munting kahon na itinago mo sa ilalim ng lababo. Pumunta ka na kay Attorney Benedicto. Siya na lang ang pag-asa natin. Sa tulong ng dilim, dumaan si Wena sa likod bahay sa pagitan ng mga matatandang puno ng mangga na tila ba nakikiramay sa kanyang pagtakas. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa
ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig, ngunit hindi siya tumigil. Narating niya ang bakod sa dulo ng hasyenda at doon ay naghihintay ang isang luma at itim na sasakyan. Bumukas ang bintana ng sasakyan at lumabas ang mukha ni Attorney Benedicto. Bakas ang matinding pag-aalala. Mabilis na pumasok si Wena sa loob. Ang kanyang hininga ay gumaralgal sa pagod at kaba. "Attorney, heto po," sabi ni Wena habang nanginginig na inilalabas ang maliit na kahon ng mga lasong kapsula at ang punit na bahagi ng huwad na testamento na naisalba niya sa opisina ni Rafael. Dahan-dahan nilang pinapatay si Don Tonyo. Bukas na nila balak pirmahan ang lahat sa harap ng mga bisita. Maingat na sinuri ni Attorney Benedicto ang mga ebidensya sa ilalim ng maliit na ilaw sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Napakasaklap ng binabalak nila. "Huwag kang mag-alala, Wena. Mayroon akong hawak na original copy ng tunay na testamento na ginawa ni Don Tonyo 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit kailangan nating gawin ito sa harap ng lahat upang walang pagkakataon na baligtarin ni na Claudia ang sitwasyon." "Anong dapat kong gawin, attorney?" tanong ni Wena. Ang kanyang determinasyon ay unti-unting bumabalik. "Bumalik ka sa loob bago kanila hanapin. Kailangan mong maging mata natin hanggang sa huling sandali. Bukas, sa kalagitnaan ng misa, darating ako kasama ang mga kailangang tao. Huwag kang matakot, Wena. Ang katarungan ay nasa panig natin." Bumalik si Wena sa mansyon sa parehong paraan ng kanyang pag-alis. Bago siya tuluyang pumasok muli sa bodega, tumingin muna siya sa kalangitan ng Batangas. Ang mga tala ay tila maliliit na mata ng Diyos na nagbabantay sa kanya. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Humihingi ng lakas para sa bukas na magiging pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Dahan-dahan siyang pumasok sa bodega at maingat na isinara ang pinto, saktong bago dumating ang isang gwardiya para sa huling inspeksyon. Sa dilim, nakaupo si Wena, yakap ang kanyang mga tuhod habang pinakikinggan ang tunog ng kanyang sariling puso na tila nakikipagkarera sa oras. Ang matinding takot na napalitan ng isang mapanganib na pag-asa at ang determinasyong harapin ang bukas kahit anong panganib ang naghihintay. Bago bumalik sa bodega, huminto si Wena sa ilalim ng puno ng mangga at tumingin sa malayo. Sa direksyon ng kwarto ni Don Tonyo, hinaplos niya ang kanyang dibdib at bumulong. "Kunting tiis na lang po, Don Tonyo. Malapit na tayong makalaya." Papayag kaya si Don Tonyo na ilantad ang karumihan ng sarili niyang dugo sa harap ng lahat ng tanyag na tao sa Batangas? At ano ang gagawin ni Claudia kapag nalaman niyang hindi pala naging sapat ang kanyang pagbabantay? Isang huling pagtingin ni Claudia sa malaking salamin ng kanyang kwarto bago matulog. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinihimas ang kanyang paboritong brilyante. "Ito na ang araw ko bukas, at sa paglubog ng araw, wala nang Wenaflor na makakaharang sa akin." Ang sikat ng araw sa Batangas ng umagang yon ay tila napakaliwanag, ngunit para kay Wena, ang bawat sinag nito ay may dalang bigat ng isang paparating na hatol. Ang mansyon ng mga Vergara ay nababalot ng kulay at bango ng mga sariwang bulaklak. Ang mga mamahaling sasakyan ng mga tanyag na tao, politiko at malalaking negosyante ay isa-isang dumarating. Ang tunog ng kanilang mga gulong sa graba ay tila isang mabilis na pagtibok ng puso ng buong bahay. Sa gitna ng malawak na hardin, isang altar na napapalamutian ng ginto at puting tela ang itinayo para sa misa de pasasalamat. Ang bawat bisita ay suot ang kanilang pinakamagandang barong Tagalog at Filipiniana, nagtatawanan at nagbabalitaan, walang kaalam-alam sa lason na nananalatay sa ilalim ng magarang selebrasyong ito. Nasa gitna ng lahat si Rafael, mukhang isang perpektong Ginoo. Sa harap ng maraming tao, lumapit siya sa kanyang amang si Don Tonyo na nakaupo sa isang silyang may gulong, maputla ngunit pilit na nakangiti. Sa isang dula-dula ang punong-puno ng pagkukunwari,
Dahan-dahang yumukod si Rafael at kinuha ang nanginginig na kamay ng ama upang magpagmamano. Maraming salamat sa lahat pa. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal, tila ba naiiyak sa pasasalamat. Ang araw na ito ay para sa inyo. Nakita ni Wena mula sa gilid ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Don Tonyo. Ang matanda, sa kanyang kahinaan, ay naniwalang ang kanyang panalangin ay natugunan na ang kanyang anak ay nagbalik na sa tamang landas. Ang masakit na katotohanan ito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa puso ni Wena. Tumayo si Claudia sa tabi ni Rafael, suot ang isang mamahaling bestido na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang mukha ay tila isang reyna na nagwagi sa isang mahabang digmaan. Mga kaibigan, mga panauhin, simula ni Claudia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa buong hardin. Sa espesyal na araw na ito, nais naming formal na i-anunsyo ang paglilipat ng pamamahala ng Hacienda Verde at ng lahat ng ari-arian ng pamilya Vergara sa aking asawa, si Rafael. Ito ay tanda ng tiwala at pagmamahal ni Papa Tonyo sa kanyang nag-iisang anak. Isang masigabong palakpakan ang bumasag sa hangin. Ngunit sa kalagitnaan ng palakpakang iyon, isang tunog ng sapatos ang unti-unting naging malakas. Ang tunog ng bawat hakbang sa makinis na marmol na sahig patungo sa hardin ay tila isang ritmo ng katarungang paparating. Lahat ng mata ay lumingon. Mula sa pintuan ng mansyon, lumabas si Wena Flor. Hindi siya suot ang kanyang lumang uniforme ng katulong. Sa tulong ni Manang Rosa, suot niya ang isang simple ngunit napakalinis na puting damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay hindi na nakayuko sa lupa. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang dignidad na hindi kailanman kayang bilhin ng yaman ng mga Vergara. Nanigas si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang nangiti ay biglang naging isang maputlang guhit sa kanyang mukha. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Guards, palabasin ang baliw na katulong na yan. Ngunit hindi tumigil si Wena. Patuloy siyang naglakad patungo sa altar sa harap ng mga naguguluhang bisita. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tumigil lamang nang makarating siya sa gitna. Ilang hakbang lamang ang layo mula kay Don Tonyo. Ang sukdulang pagkainis sa huwad na pagmamahala ng mag-asawa na napalitan ng isang nakamamanghang paghanga sa pagbabago ng anyo at loob ni Wena. Ang marahang tunog ng bawat hakbang ni Wena sa marmol na sahig. Sa bawat tunog na yon, tila ba dahan-dahang natitibag ang bawat kasinungalingang itinayo ni na Claudia sa loob ng mansyong yon. Sino ang unang kikilos sa mga bisita kapag narinig na nila ang unang salitang lalabas sa mga labi ni Wena? At nasaan na si Attorney Benedicto sa mga sandaling ito? Humakbang si Wena palapit sa mikroponong nakatayo sa tabi ng altar. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Claudia, pagkatapos ay kay Don Tonyo na may halo ng awa at katapangan. Hinawakan niya ang mikropono at ang kanyang boses ay naging malinaw na parang kampana sa buong hardin. Itigil ninyo ang kasinungalingang ito. Ang selebrasyong ito ay hindi para sa pasasalamat, kundi para sa isang unti-unting pagpatay. Ang boses ni Wena ay tila isang malamig na hanging umihip sa gitna ng mainit na hapon, nagdulot ng paninigas sa bawat panauhing naroon. Ang mga bulong-bulungan ay biglang naputol, at ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na paghinga ni Claudia na puno ng galit at takot. Anong pinagsasabi mo? Guards, bakit hinahayaan niyo pang humawak ng mikropono ang baliw na ito? Sigaw ni Claudia. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa pagkapahiya. Sinubukan niyang lapitan si Wena upang agawin ang mikropono, ngunit isang matikas na lalaki ang humarang sa kanya. Si Attorney Benedicto. Hayaan niyo siyang magsalita, Madam Claudia. Ang boses ng abogado ay puno ng awtoridad. Sa likuran niya ay ang ilang mga tauhan na may hawak na mga folder at isang recorder. Bilang abogado ng pamilyang ito,
Tungkulin kong matiyak na ang katotohanan ang mananaig sa hapong ito. Humarap si Wena sa lahat. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Don Tonyo, na ngayoy tila naging isang estatwa sa gulat. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Wena ang maliit na kahon ng mga kapsulang iniipon niya gabi-gabi. Ibinuhos niya ang mga ito sa ibabaw ng puting lamesa sa harap ng altar. Ang bawat kapsula ay gumulong, nag-iiwan ng madidilim na marka sa malinis na tela. Ito po ang bitamina na ibinibigay ni na Madam Claudia kay Don Tonyo araw-araw. Pahayag ni Wena, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Ito ay lason, isang kemikal na dahan-dahang nagpapahina sa puso ng ating mahal na Don. Iniligtas ko po siya sa pamamagitan ng lihim na pagpapalit ng mga ito ng tunay na gamot, kaya nananatili pa siyang buhay sa harap ninyo ngayon. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang tunog ng pagkabigla ay tila isang alon na kumalat sa buong hardin. Nagsisinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa isang magnanakaw. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumutla na tila isang bangkay. Wala kang ebidensya, Wena. Gawa-gawa mo lang ang lahat dahil galit ka sa amin. Mayroon akong ebidensya, Rafael. Sabat ni Attorney Benedicto. Binuksan niya ang folder at itinaas ang mga dokumento. Hawak ko ang resulta ng laboratorio mula sa mga kapsulang isinalba ni Wena. At mas higit pa riyan, hawak ko ang orihinal na testamento ni Don Tonyo na nakatago sa aking opisina. Isang testamentong hindi nyo kailanman kayang palitan ng inyong mga huwad na papeles. Hindi pa natatapos ang lahat. Inilabas ni Wena ang punit na bahagi ng dokumento na nakuha niya sa opisina ni Rafael, ang bahaging may pilit na ginayang pirma ni Don Tonyo. Heto ang katibayan ng kanilang pagtataksil. Pinlano nilang nakawin ang Hacienda Verde at lahat ng inyong pinaghirapan, Don Tonyo, bago pa man kayo tuluyang mawala. Napatitig si Don Tonyo sa kanyang anak. Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang pisikal na hapdi. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng kanyang upuan. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng kontrol si Claudia. Wala kayong alam. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang matandang ito ay ayaw ibigay ang sa amin. Kami ang nag-aalaga sa kanya habang kayo ay wala. Ang kanyang pag-amin ay tila isang huling hiyaw ng isang manunila na nasukol sa sulok. Lahat ng mga panauhin, ang elit ng Batangas, ay nakatingin na ngayon sa mag-asawa ng may sukdulang pandidiri. Ang hiya, ang matinding kahihiya na pilit nilang iniwasan, ay tuluyan ng lumamon sa kanila sa harap ng lahat. Ang sukdulang catharsis ng pagkalantad ng katotohanan, ang pighati ng isang ama, at ang tagumpay ng katarungan sa gitna ng pambubusal. Sa gitna ng sigawan at gulo, lumapit si Wena kay Don Tonyo. Hindi siya nagsalita. Marahan lamang niyang hinawakan ng malamig at nanginginig na kamay ng matanda. Isang tahimik na pagpapadama na kahit tinalikuran siya ng sarili niyang dugo, may isang taong nanatiling tapat sa kanya hanggang sa huli. Sa gitna ng pag-amin ni Claudia, may nabanggit siyang kumpanya na hindi pamilyar kay Attorney Benedicto. May iba pa bang taong kasabwat ang mag-asawa na hindi pa nalalantad? Humakbang si Don Tonyo palapit kay Rafael. Pilit itinataas ang sarili mula sa kanyang silya sa kabila ng panghihina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng anak. Ang kanyang tinig ay paos, ngunit mabigat sa damdamin. Wala na akong anak. Dahan-dahan niyang wika, tila bawat salita ay may dalang sakit. Mula sa sandaling ito, hindi na kita kikilalanin bilang bahagi ng buhay ko. Sa katahimikan ng sandaling iyon, ang pagitan nila ay tila tuluyang naputol. Hindi na kayang ibalik ng kahit anong paliwanag o pagsisisi. Ang bawat salitang binitawan ni Don Tonyo ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng init ng hapon. Ang katahimikan sa hardin ay naging kasing bigat ng isang libing. Ang mga panauhing kanina lamang ay nagtatawanan.
ngayoy nag-aalisan ng may bulong-bulungan ng pandidiri. Ang hiya na kinatatakutan ni Claudia ay tuluyan ng dumikit sa kanyang pangalan. Isang mantsang hindi na kailanman mabubura ng anumang sabon o bango ng yaman. Dumating ang mga awtoridad. Ang tunog ng sirena mula sa malayo ay dahan-dahang lumakas hanggang sa tumigil ang mga sasakyan ng pulis sa tapat ng malaking gate. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos ng mga pulis sa graba ay tila bawat pintig ng katarungang matagal na ipinagkait. Hindi niyo ako pwedeng pakialaman. Wala kayong alam. Sigaw ni Claudia habang pilit na tinatakpan ang kanyang mukha mula sa mga mata ng lipunan. Ngunit nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso, ang kanyang tinig ay nauwi sa isang mahinang hikbi ng pagkatalo. Rafael, tulungan mo ako. Rafael. Ngunit si Rafael ay wala ng lakas para sumagot. Nakatitig lamang siya sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang dalhin sila palabas ng mansyon, huling nilingon ni Rafael ang kanyang ama at ang kasambahay na si Wena Flor. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng kinang ng brilyante at ang bango ng kapangyarihan ay naglaho, naiwan silang hubad sa kanilang sariling kasamaan. Nang tuluyan ng umalis ang mga pulis at ang mga bisita, ang malaking mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulaklak na palamuti ay unti-unti nang nalalanta sa ilalim ng papalubog na araw. Si Don Tonyo ay dahan-dahang napaupo muli sa kanyang silya. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng katotohanan. Lumapit si Wena sa matanda. Hindi siya nagbitaw ng anumang mapait na salita. Hindi niya ipinamukha na siya ang tama. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ni Don Tonyo at marahang hinawakan ang nanginginig na mga kamay nito. Don Tonyo, tapos na po. Pabulong na sabi ni Wena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ng matanda. Ligtas na po kayo. Tumingin sa kanya si Don Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Wena, anak, patawarin mo ako. Naging bulag ako sa sarili kong dugo at naging bingi ako sa tapat mong pagsisilbi. Niligtas mo ang buhay ko sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Umiling si Wena habang dumadaloy din ang kanyang mga luha. Wala na po yon, Don Tonyo. Ang mahalaga po ay nariito pa kayo. Ang matinding pait ng pagtataksil ng sariling dugo na napalitan ng isang mapayapang katarungan. Ang damdamin ng pag-iisa ay dahan-dahang natutunaw sa init ng tunay na pagkalinga. Sa gitna ng sala, nakita ni Wena ang isang mamahaling florera na nabasag sa gitna ng gulo kanina. Hindi niya ito winisika ng galit. Sa halip, isa-isa niyang pinulot ang mga basag na piraso ng may pag-iingat. Tila ba sinisimulan na niyang pulutin din ang mga nadurog na bahagi ng buhay sa loob ng mansyong yon. Ano ang nakasaad sa dokumentong hawak ni Attorney Benedicto na hindi pa niya lubusang ibinubunyag kay Wena? Isang buwan ang lumipas. Ang mansyon ay tahimik na muli, ngunit ang hangin ay mas magaan na. Pinatawag ni Don Tonyo si Wena sa kanyang opisina. May isang opisyal na dokumento sa ibabaw ng mesa na may selyo ng gobyerno. Wena, tapos na ang lahat ng investigasyon. Panahon na para ibigay ko ang nararapat sa iyo, sabi ng matanda, habang dahan-dahang iniuusod ang folder patungo sa dalaga. 6 na buwan ang mabilis na lumipas at ang mansyon sa Batangas ay hindi na ang madilim at tahimik na kuta ng mga lihim. Ang mga bintana ay laging nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon mula sa mga puno ng mangga. Ang hardin na dati saksi sa pagtataksil ay ngayoy puno ng mga halamang gamot at makukulay na bulaklak na muling sumigla sa ilalim ng matiyagang pag-aalaga. Sa loob ng opisina, hindi na nakayuko si Wena Flor. Nakasuot siya ng isang maayos na blusa, ang kanyang mukha ay maaliwalas at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong layunin ng kanyang buhay. Sa harap niya ay ang mga dokumento
para sa Pundasyon ng Pag-asa, ang organisasyong itinatag ni Don Tonyo upang tulungan ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Wena, kamusta ang mga aplikante para sa scholarship? Tanong ni Don Tonyo na pumasok sa silid. Bagamat gumagamit pa rin siya ng tungkod, ang kanyang tindig ay mas matatag at ang kanyang kulay ay bumalik na sa dati. Maayos po, Don Tonyo, nakangiting sagot ni Wena. Marami po tayong matutulungan ngayong semestre. Salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin na pamunuan ito. Umiling ang matanda at naupo sa kanyang paboritong silya. Ako ang dapat magpasalamat, anak. Noong ibinibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking ari-arian, tinanggihan mo ito. Pinili mong magsilbi sa mas nakakarami kaysa magpakasa sa sayaman. Doon ko napatunayan na ang tunay na kayamanan ay wala sa bangko, kundi sa laki ng puso ng isang tao. Natahimik sandali si Wena habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang alaala ni na Rafael at Claudia na ngayon nahaharap sa mahabang sentensya sa kulungan dahil sa attempted murder at fraud ay tila isang malabong panaginip na lamang. Ang balita ng kanilang pagkakakulong ay naging usap-usapan sa buong Batangas, isang aral tungkol sa kasakiman na hindi malilimutan ng marami. Napatawad niyo na po ba sila? Marahang tanong ni Wena. Huminga ng malalim si Don Tonyo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati, Wena. Pinatawad ko na sila para sa sarili kong kapayapaan, ngunit kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa sa ilalim ng batas. At ikaw? Napatawad mo na ba ang lahat ng hapdi na ibinigay nila sa iyo? Ang galit po ay isang mabigat na pasanin, Don Tonyo. Sagot ni Wena habang hinahaplos ang peklat sa kanyang palad mula sa bubog noon. Pinili ko pong bitawan ng pait para magkaroon ng puwang ang pag-ibig sa puso ko. Sa pagtulong ko sa iba, unti-unti ko ring pinapagaling ang sarili kong mga sugat. Sa hapong yon, magkasamang naglakad sina Wena at Don Tonyo patungo sa beranda upang panoorin ang paglubog ng araw. Kasama nila si Manang Rosa na may dalang tray ng merienda. Hindi na tsa, kundi sariwang katas ng prutas. Walang kaba, walang takot, tanging ang tunog lamang ng hangin humahaplos sa mga dahon ang naririnig. Natutunan ni Wena na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugong nananalatay sa mga ugat. Ang pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo sa gitna ng bagyo, ang mga taong handang magsakripisyo ng walang kapalit, at ang mga taong titingin sa iyo ng may paggalang gaano ka man kababa sa mata ng mundo. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa buong mansyon. Isang kabanata ang natapos ng may pait, ngunit isang bagong kwento ang nagsisimula ng may walang hanggang pag-asa. Si Wena Flor Alcaraz, ang dating kasambahay na walang boses, ay isa na ngayong tanglaw ng liwanag para sa mga nawawala ng landas. Sa huling pagkakataon, lumingon si Wena sa mansyong naging saksi ng kanyang pagdurusa at tagumpay. Wala na ang anino ng lason, tanging ang bango na lamang ng pag-asa ang naiiwan sa bawat sulok nito.